Hi guys! So ayan, welcome to my vlog. I'm Mommy Alex and for today's video, ang ating topic naman ay kung magkano yung nagastos namin papuntang UK at saka ng mga unang buwan namin. So ayan, for a family of 3 to. Thank you for watching guys and thank you in advance sa panonood. So ayan, ginawa ko tong video na to again para ma-share ulit yung experience para sa mga papunta pa lang at saka sa mga nagtatanong sa akin, sa mga nagme-message. Kasi kasali ako sa page ng UK something, basta page siya. Tapos ang daming Pinoy doon na nagtatanungan regarding sa mga ganitong topic. So, ayan, gusto ko lang i-share sa inyo. So, simulan muna natin kay Tristan since siya naman yung main applicant. So, yung, kita niyo yung notebook ko. Sinulat ko na para, tuloy-tuloy tayo. Baka kasi may makalimutan ako, 'di ba? So, ayan. Yung visa niya is Health and Care Working Visa under Skilled Worker. So, yun. Ang nagastos niya doon sa pag-process ng visa niya ay 17,000. So, yung standard processing fee ng visa na to ay 17,000. Pero, since gusto niya mapadali na yung result, nag-priority visa siya. Since kailangan niya na rin talaga mag-process nung time na yun. So, yun. Nag-priority visa siya. Additional 17,000 na naman, pero kasama na doon yung parang may assistance, ganun. Yung pag-scan ng mga documents niya, tapos may marireceive siya mga text, update, ganyan. So, umabot siya ng 34,000 sa visa pa lang niya. So, next is yung IELTS niya. So, ang ibig sabihin nun ay International English Language Testing System. Ayan, nag-exam siya sa tapat mismo ng St. Luke's lang, sa BGC. Ayun, dun siya nag-exam. So, thank God nakapasa naman kahit sobrang kabado niya nun. Ang nagastos niya doon ay 12,000 pesos. Yung next naman is yung IOM or TB test. So, i-x-ray ka. Wala naman siya naging problema doon. So, normal lahat. Binayaran niya doon is 3,600 pesos. So, x-ray lang siya. 1 day result. Ayun, makuha mo na agad. Next is medical. Ayan, nag-medical din siya. Sama ko na rin yung budget na nagpa-eyeglass siya kasi medyo lumabo daw yung mata niya. Tapos, nagpa-cleaning din siya ng ngipin. So, ayun, kailangan daw yun eh. So, yun, umabot siya ng 4,000 doon. Okay. So, sa IOM, I'm not sure kung sa ibang country ay ganun din. Pero dito sa UK is nagre-required sila ng TB test. So, next is yung plane ticket niya. Yun, ang nagastos niya is 55,000 pesos. So, ayun. Yun lang naman yung kay Tristan. So, next sa amin ni Trevor. Since married na ako, nagpagawa ako ng bagong passport bago kami mag-apply ng visa. Okay, so sabay na kami ni Trevor nagpagawa nun. So, ang paggawa is 950 sa akin, tapos kay Trevor din ay 950. So, yun ay 19. And then, yun, yung visa namin is 17,000 din sa akin, tapos kay Trevor is 17,000 din. So, dependent visa yung sa amin naman ni Trevor. So, yung 17,000 each. So, 34,000 yun. Kaming dalawa. So, yung IOM naman or yung TB test is kailangan ko rin. So, kaming dalawa rin ni Trevor. So, yung sa akin, 3,600 din. Katulad nung kay Tristan. Kay Trevor ay, umabot lang ng 600 pesos. Yung plane ticket naman, plane ticket ko is 55,000 din. So, tapos 2K yung kay Trevor. So, hindi ko lang matandaan kung kasama na ba dun yung kay Trevor or basta 2,000 yung kay Trevor. So, siguro yung may higaan ng baby. Ganun. Pero hindi niya naman nagamit.
At ay nakakatuwa, wala kaming IHS fee or yung Immigration Health Surcharge. So, ayun, exempted daw yung mga applicant na under Health and Care Visa. Exempted si Tristan. So, wala kaming binayaran na ganun. Nakatipid kami kasi almost 48,000 yun. Tapos sa bata naman ay 35,000. So, malaking tipid, malaking bagay yun. Sa ibang applicant, ayun nga, laki ng binabayaran nila. Next is, pagdating naman namin ng UK, ayan. Napakamot na lang. Kailangan na pala agad ng house deposit, saka yung advance. So, since 550 yung house namin, so nagbayad kami ng advance deposit na 1,100. So, magkano yun? 77,000 pesos. So, ang laki. So, next is yung internet line installation. Since, nung pagkalipat namin dito, ay wala pa palang linya ng Kcom. So, nagpakabit pa kami, nagpalinya pa kami. So, additional 100 GBP or 7,000 pesos. So, ayan, sunod-sunod talaga yung gastos. Sunod ay yung SIM plan. Since, after 1 month pa kami makakabitan ng internet, kasi nga linya muna aayusin, ganyan, nagpa-plan muna kami, yan, data plan. So, 30 GBP or 2,000 pesos. So, ayan, nasabi ko nga doon sa vlog number 7 ko ba? Tama, number 7. Na unfurnished yung tinirhan naming bahay. So, bumili kami ng appliances. Umabot sa 2,500 GBP. So, ayan. Napagastos talaga kami dahil as in kailangan namin, may baby kami. Tapos, yung mga kailangan namin gawin, yung pagluluto, yung paglalaba. So, pag kinonvert yung 2,500 GBP ay 175,000 pesos. So, ayun. Wala, ganun talaga pag mag-uumpisa ka sa abroad. Ayan, lalo na kung ganito, unfurnished. Malaki talaga. So, nag-iipon pa rin kami para mabilis mabawi. So, ayan, sa total na nagastos namin, papuntang UK, at nung nandito na kami sa UK, mga unang buwan namin ay 466,800. So, almost 500,000 din. So, ayan, ang laki talaga. Pero, thank God at nandito na kami. At, napakagandang opportunity nito para sa amin as family. And, ayun, sisikapin na lang namin mag-ipon. 'Di ba? Yun lang naman. At, ayan, again and again and again. Gusto ko lang i-share sa inyo, 'di ba, para katulad ko noon, nangangapa kami, 'di ba, kung paano bang mag-uumpisa, ano bang mga kailangan dalhin, magkano ba yung budget, mga ganyan. So, yun lang naman. Again, thank you very much for watching. Sana i-follow nyo ako and mag-subscribe din kayo sa aking YouTube channel. Yun lang. Thank you so much. Bye-bye.